Good morning. Kumusta ngay? Kumusta ngay? Kumusta ngay ang mga kinabuhi natin? Kumusta ang ating buhay? Pakibigyan naman ng smile yung iyong katabi. Yung smile naman na totoo, yung hindi ngiting aso. Oh, yung totoong ngiti, hindi ngiting aso. Pakitapik-tapik naman yung katabi mo at tanungin mo na kumusta ka? Handa na ba yung regalo mo sa akin? Oh, kasi December na eh, di ba? Baliktad, no? Regalo mo na palang ine-expect natin. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Kayo po bang lahat ay nag-breakfast bago pumunta dito? Amen. Praise God. Kayo po ba ay masaya today? Kumusta po yung love life ninyo? Okay? Okay yung love life? Kumusta yung marriage life? Okay ba yung marriage life? Masaya? Happy? Amen. Yung iba parang hindi na nila alam kung ano isasagot nila. Amen. Lahat ba tayo ay healthy today? Amen. Dapat kumakain tayo ng tama. Amen po ba? Huwag tayong kakain ng may tama. Amen. So, kumain tayo ng tama. Ayan. So, alagaan natin yung ating mga sarili kasi masarap mabuhay. Amen po ba? Although masaya naman ang mamatay, pero sabihin mo sa katabi mo, huwag mo na ngayon. Oo, tapusin muna natin yung service. Palakpakan natin yung worship team. Maraming salamat sa worship team. And alam ko na tayong lahat ay masaya, pero ewan ko ba, hindi ko maintindihan bakit sobrang sikip nyo dito. Pwede nyo bang usher yung mga upuan? Kasi parang masyado silang masikip or dahil medyo malamig yan. 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 Thank you, thank you. Salamat. Para komportable tayo, hindi tayo nagkakabanggaan ng siko. Yan. Maluwag naman yung ating church. Okay. Tayo po'y manalangin. Holy Spirit, once again, thank you for another Sunday na binigay mo sa amin. Kanina, Lord, na-enjoy po namin yung worship, na-enjoy po namin yung fellowship, at the same time ay na-enjoy po namin yung mensahe na aming naririnig. Kahit ito ay mga maiiksi lamang na mensahe, pero Lord, merong itong impact sa buhay namin. Thank you, Lord, for giving us opportunity to worship you. Salamat, Panginoon, dahil kami ay masigla, masaya, at the same time ay malakas ang aming pangangatawan. Maraming mga tao, Lord, ang nag-struggle sa kanilang health. Pero salamat, Lord, dahil sinusustain mo yung aming lakas everyday. At dahil sa iyong katapatan, Panginoon, ay na-survive namin ang isang linggo na naman, and thank you for your provisions and thank you for your protections. Kaya Lord, today, dalangin po namin na ipaunawa mo sa amin ang iyong salita para ito po ay magamit namin sa susunod na linggo at sa mga susunod pang panahon ng aming buhay. Thank you, God. Give us humble spirit and teachable mind para yung mensahe mo, Lord, ay maunawaan namin sang-ayon sa gusto mong ipaunawa sa amin. Thank you, God. We love you so much, God. We are blessed dahil mayroon kaming ikaw na Diyos sa buhay namin. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, pwede na kayong makaupo. At sa ating pag-upo ay pag-usapan natin kaagad yung word ni Lord. Kasi masarap na agad-agad ay mababad tayo sa word ng ating Panginoon. Today ay ang pag-uusapan natin ay nasa Book of Galatians. At ito po ay sulat ni Paul sa lahat ng mga mananampalataya na nasa Galatia. Okay, so ito po ay sulat ni Paul sa lahat ng mga believers. Ang audience ni Paul sa time na ito ay
katulad natin, mga believers, mga taong naniniwala sa Diyos at taong mayroong relasyon sa Diyos. So, noong time na ito ay si Paul, alam naman natin na ang life ni Paul as missionary ay ang dami-dami niyang pinupuntahan na mga lugar at ang purpose noon ay para makapag-share ng gospel para maraming mga tao ang makapanumbalik ang kanilang relasyon sa Diyos. So si Paul ay ginagamit talaga ni Lord mightily nung kanyang kapanahunan. So ngayon, pag-usapan natin yung mensahe ni Paul na iti-take natin ito as message ni Lord sa atin ngayon dahil si Paul naman ay servant ni Lord. Sa Galatians chapter 5, verse 1, doon po natin matatagpuan yung message ni Lord sa verse 1, pero mayroon pong mga karagdagang verses para lamang maibigay ko sa inyo yung malinaw na mensahe ng ating Panginoon. Pero magsisimula tayo sa Galatians chapter 5, verse 1. Sabi ni Paul, "So, Christ has truly set us free." So ini-include niya yung kanyang sarili doon sa kanyang mensahe sa mga taga-Galatians. Ang sabi niya, "So, Christ has truly set us free. Now." Okay, sabi niya, "Now, make sure that you stay free. And don't get tied up again in slavery to the law." Okay, so, anuhin po muna natin, himay-himayin po muna natin. So, ang pinaka-subject na gustong i-share ni Paul noong time na ito is about the freedom na nai-experience ng mga believers doon sa Galatia. Yung freedom ay hindi po yung freedom na sa kamay ng tao, kundi yung freedom na nakamta nila sa kamay ng Diyos na walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. So ang sabi niya ay, pinalaya na kayo, lumaya na tayo sa pamamagitan ni Jesus. Pero ang sabi niya, manatili kayong malaya. Amen? Ang sabi niya, pinalaya na tayong lahat sa pamamagitan ni Jesus, pero dapat manatili kayong malaya. And then, sabi niya, and don't get tied up again. Wag nyo nang naisin muli na makabalik o bumalik sa slavery. Ng ano? Ng law. Okay, so, hindi natin ma-appreciate yung verse 1 kung hindi natin babalikan bakit ba masyadong mahalaga yung freedom sa tao. Originally, people of God, tayo naman talaga ay malaya. Tayo naman talaga nung ipinanganak at ginawa ng Diyos. Ang Diyos, nung ginawa ang tao, tayo talaga ay malaya. Isa sa blessing ng Panginoon na naranasan ng tao is the freedom. Pero dumating yung time na ang tao ay yung kanyang freedom ay na-abuse. Yung freedom na binigay ni Lord sa kanya ay na-abuse. At ang unang nag-abuse sa freedom na binigay ng Lord sa kanya ay si Eve at si Adam. So na-abuse yun. Amen? Na-abuse ni Adam at ni Eve yung freedom. So, nung na-abuse, na-disobey ni Eve at ni Adam, yung freedom, yung tao ay napunta doon sa tinatawag na sumpa or yung tinatawag na bondage ng kasalanan. So, mula sa pagiging malaya at dahil inabuse yung kalayaan, mas pinakinggan ni Eve at ni Adam yung
udyok ni Satan sa kanila, yung taong malaya ay hindi na naging malaya bagkus pumasok na sila doon sa slavery, pagiging slave ng ng kasalanan. Amen? Sa Old Testament, ang kasalanan ay mayroong kabayaran dahil yun ang itinakda ng batas. Amen po ba? Ang purpose ng isang bansa kung bakit meron tayong mga batas na ginagawa upang ang tao ay mapasunod sa tamang gagawa o tamang ginagawa o tamang gagawin. Pero ang batas ay hindi siya magiging sagabal sa isang tao kung wala ka namang lalabaging batas. Ang batas ay nakakatakot lang sa isang tao na pwedeng lumabag doon sa batas. Amen po ba? Dahil ang batas ay mananatili lang siyang batas. Ang batas ay mananatili siyang blessing sa iyo kung wala kang i-disobey na sinasabi doon sa law. Pero once na ang law ay dinisobey mo, doon lang nagkakaroon ng kapangyarihan yung batas over your life. Naintindihan po ba? So, ang tao ay malaya. Yan ang original blessing ni Lord sa atin. Pero nung ang tao ay nagkasala, tayo ay naging slave, tayong lahat ay kailangang mamatay dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But, glory to God. Sabihin mo nga, glory to God. Glory to God kasi nung si Jesus Christ ay pinanganak dito sa earth, siya ang naging solusyon ng God the Father. Dahil sa sobrang mahal tayo ng God the Father, ang naging kanyang solusyon ay si Jesus Christ. No, nung pinadala si Jesus Christ, ang lahat ng tumanggap kay Jesus bilang kanyang Diyos at sariling tagapagligtas, yung kabayaran ng kasalanan na kamatayan ay binayaran na ni Jesus Christ doon sa cross. Kaya naging malaya uli ang tao. Palakpak diyan kay Lord. Ngayon, ang kalayaan ng tinatamasa natin ay hindi na kalayaan sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, kundi kalayaan sa pagtanggap kay Jesus. Dahil si Jesus ang naging kabayaran ng batas doon sa cross. Ang title ng message natin today, True Freedom in Jesus. True freedom in Jesus. So, sabi ni Paul, Christ has truly set us free. Lagi mong tandaan, malaya ka na, pinalaya ka na ni Jesus Christ. At manatili tayong malaya at wag na tayong bumalik doon sa slavery o pagiging slave. So, sa Old Testament, para maging malaya ka, kailangan mong sundin ang Ten Commandments. Amen? At isa sa kanilang mga batas, hindi naman na isinama doon sa Ten Commandments, pero isa sa mga batas na itinakda ng Diyos ibinigay kay Moses para sa mga Israelites ay makikita natin sa verse 2. Galatians chapter 5, verse 2 hanggang 4. Okay. Ito yung tinutukoy kasi ni Paul. Kasi pag tinignan natin yung verse 1, sabi niya, and don't get tied up again in slavery to the law. Ano ba yung tinutukoy na law? So verse 2, para maunawaan natin. So verse 2, same chapter, listen. I, Paul, tell you this. If you are counting on circumcision to make you right with God, then Christ will be of no benefit to you. In verse 3, I'll say it again. If you are trying to find favor with God by being circumcised, you must obey every
every regulation in the whole law of Moses. For if you are trying to make yourselves right with God by keeping the law, you have been cut off from Christ. You have fallen away from God's grace. Sa Old Testament kasi, para matawag na itong mga lahi ng Hudyo ay belong kay Abraham, all the men, ang kanilang requirements ay kailangan mag-undergo ng circumcision. And kung hindi ka circumcised, you are not belong sa lipi ni Abraham. Pero ang sabi ni Paul sa mga taga-Galatians, noon yon. Ngayon, hindi na kailangan yung ganyang ceremony. Hindi na kailangan yung ganyang gesture. Sapagkat, sabi niya, kung sumusunod ka at gusto mong makuha yung favor ni Lord sa pamamagitan ng pagsunod sa law, edi kailangan mong gawin, kailangan mong sundin ang lahat ng law sa bansang Israel. And people of God, we know the history. All the great men and women of God, wala talagang nakasunod sa law sa sa Old Testament. But glory to God. People of God, nais ipahiwatig, ibigay sa atin ni Paul today na ang kaligtasan natin ngayon ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa law, kundi sa pamamagitan ng grace ni Lord sa atin. Palakpak dyan kay Lord. Amen. So, hindi mo na kailangang sundin yung mga law. Bakit? Yung kabayaran ng batas ay yun ang binayaran ni Jesus Christ doon sa cross. Kaya sabi ni Jesus Christ, it is finished. Ibig sabihin, bayad na ang lahat ng nire-require ng law pagdating sa kabayaran ng kasalanan. Ang kailangan mo na lang today is tanggapin si Jesus Christ as your Lord and Savior. Then, pag tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, you are free. You are not slave. Hallelujah. And praise God, because of His grace and because of His mercy, tayo ay napalaya sa kasalanan. Palakpakan natin si Lord sa bagay na yon. Okay. So, ano naman ang halaga nito, Pastor Al, kung marinig ko ito at maunawaan ko ito? So, this freedom in Jesus leads us into, number one, dalawang bagay lang po ang pag-uusapan natin today. This freedom in Jesus leads us into a life in the Spirit. So, nung tinanggap ng tao si Jesus Christ as Lord and Savior, naibalik sa atin yung blessing ng freedom. Hallelujah. Pinalaya na tayo. Bakit tayo pinalaya ni Lord? Kasi mayroong Holy Spirit. Amen. So, ang taong tumanggap kay Jesus, maalala ninyo yung preaching ko last Sunday, ang lahat ng taong tumanggap kay Jesus, ang iyong katawan ay templo na ng Holy Spirit. Amen. Templo na ng Holy Spirit. So, ang Holy Spirit ay maninirahan na sa atin. Sa Old Testament, ang Holy Spirit ay dumadalaw lang sa temple kapag mayroong ceremony. Ang Holy Spirit sa Old Testament ay pumupunta lang sa buhay ng isang tao kung yung tao ay mayroong mandate sa God. Kung siya ay tinawag as prophet, kung tinawag siya as judge, pag tinawag siya as evangelist, nandun yung presence ng Holy Spirit. But in our time, people of God, yung Holy Spirit wala na sa temple, wala na doon sa mga piling-piling tao lang, kundi sa lahat ng taong tumanggap kay Jesus. Okay, so dahil nasa atin na yung Holy Spirit, people of God, mamumuhay na tayo mula sa dikta ng Holy Spirit. Palakpakan natin si Lord sa bagay na yon. Because we know, people of God, na tayong mga tao ay nahahati tayo sa tatlo. Nahahati tayo sa tatlo. Meron tayong katawan. Ang katawan galing saan? Lupa.
Mayroon tayong katawan galing sa lupa. Yung lupa, walang buhay. Paano nagkaroon ng buhay yung katawan? Yung katawan binigyan ni Lord ng kaluluwa. Paano nagkaroon ng buhay ang kaluluwa? Paano nagkakaroon ng instruction yung kaluluwa mula sa Lord? Sa Holy Spirit, sa Spirit na binigay ni Lord. And people of God, wag na wag tayong magkakamali. We are spirit talaga. We are spirit. Bakit? Ang unang taong lumabas sa mundong ito ay hindi galing sa womb ni Mama. The first man, the first human being na lumabas sa mundong ito ay hindi galing sa womb ng isang mother, kundi galing sa Diyos. Because God is a spirit, kaya ang tao ay spirit. Pero ang spirit kasi ay walang buto at walang laman. Ang spirit kasi ay hindi natin nakikita. Pwede mong maramdaman pero hindi mo makikita. Pero ang ginawa ni Lord na tao, na spirit, ay nilagyan niya ng katawan, kumuha sa lupa, nilagyan niya ng buhay yung katawan, binagbigay siya ng kaluluwa. At tayo ay binigyan ni Lord ng breath of God. So, we have the Spirit. And our Spirit, ito yung nagko-connect sa Holy Spirit. At yung Holy Spirit, siyang nagko-connect sa God. At yung God, ang siyang nag-ibibigay ng instruction sa Holy Spirit. And the Holy Spirit, siya nagbibigay sa instruction sa souls. At ang Holy Spirit ay dapat ma-born again nang dahil tayo ay naging alipin because of our disobedience, because of our sins. Praise God. Hallelujah. And today, mga kapatid, a life in the Spirit. Ito na yung magiging buhay natin. So the Holy Spirit helps us to be right in God through Jesus Christ. Walang taong naghanap sa Diyos. Walang taong gusto ang Diyos. Nung ang tao ay mahiwalay sa Diyos, wala nang taong bumalik sa Diyos. Amen? Wala nang taong bumalik sa Diyos. But glory to God, sa pamamagitan ng Holy Spirit, lahat tayo ay dinala kay Jesus Christ at lahat ng tumanggap kay Jesus Christ ay inalagaan ng banal na Espiritu para yung kanyang buhay ay mai-align sa original na design ng Diyos, isang buhay na malaya. And people of God, yan ang pinakamahalagang blessing sa atin. God Himself receive us through having faith in what Jesus did for us. His own righteousness will become our righteousness through the works of the Holy Spirit day by day. Ang hirap unawain ng mundong ito. Ang hirap tayong maunawaan ng mundong ginagalawan natin. Sapagkat ang sinabi sa salita ni Lord, lahat ng taong tumanggap kay Jesus Christ, siya ay righteous. Ibig sabihin siya ay matuwid. Siya ay banal sa harapan ng Diyos. Pero alam natin sa sarili natin na nagkakasala pa tayo. Alam ng mga tao na kasama natin na nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pero yung righteousness and holiness na mayroon tayo ay hindi tayo mismo ang naggumawa nito para ma-attain natin, kundi ang Diyos mismo, the Holy Spirit, si Jesus Christ as our Lord and Savior. Palakpakan natin si Lord for that. The Holy Spirit introduced Jesus Christ to all people. Put their faith in Him and not on law. So ang Holy Spirit, ang mga tao ay tinutulungan na lumapit kay Jesus Christ para pag lumapit sila kay Jesus Christ at tinanggap nila si Jesus Christ, maramdaman nila yung kalayaan hindi sa pamamagitan ng law, kundi sa pamamagitan ng grace. Amen po ba? So, ano ang resulta nito, people of God? So, number 1, a life in the Spirit. Then, a life in the Spirit produces faith with love. So, kung ang buhay natin ay
controlled ng Holy Spirit, kung yung life natin ay guided ng Holy Spirit, kung ang life natin ay empowered by the Holy Spirit, so people of God, a life in the Spirit produces faith with love. Walang pananampalatayang mapoproduce sa ating buhay kung wala yung Holy Spirit. Galatians chapter 5 verse 6. For when we are placed our faith in Christ Jesus, there is no benefit in being circumcised or being uncircumcised. What is important is faith expressing itself in love. Amen. Hallelujah. So, kapag mayroon ka ng Jesus, andyan ay ang Holy Spirit sa iyo, ay tinutulungan ka na magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. At yung pananampalatayang ito ay nagpuproduce ito ng love sa atin. Kaya lahat ng Kristiyano ay dapat, ang unang makita sa atin is love. Sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. O tingnan mo, yung iba hindi makatingin, hindi rin masabi. Amen? So, pananampalatayang may pagmamahal. Anong ibig sabihin? People of God, sabi ng salita ng Panginoon, may mga pagkakataon na meron tayong mga taong nakakaharap na mahina yung faith. Amen? Meron tayong mga taong makakaharap na minsan ay taliwas yung faith sa faith na mayroon tayo. Amen? Anong gagawin mo doon? Ang ibang tao ay sometimes yung kanilang knowledge about God ay nagpuproduce ng pride. Pero ang tamang espiritu, kung tamang espiritu ang nasa sayo, yung spirit na yan ay magpuproduce ng faith na mayroong love sa tao. Anong ibig sabihin? Kapag naka-encounter ka ng taong yung faith ay contradict sa faith mo, hindi ka dapat nakikipag-away. Hindi mo dapat pinipilit yung faith mo sa faith niya. Mali yun. Ano pa? Hindi mo dapat siya sinisiraan. Dahil yung faith niya ay taliwas sa faith mo. Huwag mo siyang huhusgahan kung yung pananampalataya mo ay hindi niya pa ma-embrace. Dahil kung ang spirit na nasa sayo ay espiritu ng Diyos, dapat ito ay nagpuproduce ng ng spirit of gentleness, spirit ng peace, ng joy. Hindi ka dapat nakikipag-away, hindi ka dapat nakikipag-debate nang dahil sa yung pananampalataya mo ay ayaw nila. No. Because people of God, na-win tayo ni Jesus Christ back to our God ay sa pamamagitan ng kanyang great love na dinisplay doon sa cross. Palakpakan natin si Lord sa bagay na yon. Pangalawa, a life in the Spirit gives freedom to serve one another with love. You see? Tingnan niyo po, Galatians 14. Anong sabi niyo sa Galatians 14? For the whole law can be summed up in this one command. Ano yung command? Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Yan ang totoo. Kaya malalaman mo kung ang espiritu na nasa sayo ay hindi spirit na galing kay Lord. Kasi ang spirit, ang Holy Spirit, nagpo-produce ng faith pero hindi pride. At yung Holy Spirit nagpo-produce ng puso na kaya nating magmahal ng ating kapitbahay. Anong klaseng pagmamahal ang ibibigay natin sa kanila? Katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo.
Mahirap yun. Kasi ang pinakamahirap mahalin, yung kapitbahay mo na marunong mangutang, ayaw magbayad. Di ba? Mahirap yun. Pero alam niyo ba, mas mahirap mahalin yung kapitbahay ng kapitbahay, yung talagang pinakakapitbahay mo, yung kasama mo sa bahay everyday. Tingnan niyo, people of God. Tayong mga Christian, tayong mga born-again Christian, pag nalaman nila sa trabaho na tayo ay born again, naku-question tayo kaagad, lalo na kapag may nakita silang pangit na attitude sa'yo. Tama? Ano sasabihin nila? Uy, di ba born again ka? Ba't ganyan ugali mo? Tama? Pero hindi mo marinig madalas yung ganito. Di ba iglesia ka? Ba't ganyan ugali mo? Di ba? O, di ba Catholic ka? Bakit ganyan ugali mo? Hindi. Naku-question yung born again because they know na dapat kung born again ka at kung totoo kang born again, dapat loving ka. Sabihin mo sa katabi mo, I love you na. Amen. Nagpuproduce yun ng love. Anong sabi ni Lord? Anong sabi ni Paul? Magmahalan kayo, maglingkod kayo na mayroong pagmamahal sa isa't isa. Dahil ang tunay na pinalaya ay nagiging loving dapat. Amen. Sabi doon, use your freedom to serve one another with love. In love. Amen? Anong sabi doon? Use your freedom. Use your freedom to serve one another in love. Huwag mong gamitin yung pagiging malaya mo. Huwag mong gamitin yung pagiging Kristiyano mo na masyado kang nagmamataas. Amen? Dapat mahalin natin yung mga katabi natin, yung mga kapitbahay natin, yung pamilya natin, kung paano natin minamahal yung ating sarili. Amen po. Okay, panghuli. Alive in the Spirit is loving your neighbor as yourself. Amen? So, alive in the Spirit gives freedom to serve one another with love. And then alive in the Spirit is loving your neighbor as yourself. Extended love. Verse 14. Basahin natin yung 14. For the whole law can be summed up in this one command, love your neighbor as yourself. Amen. Mamahalin mo na ba yung katabi mo? Pangalawang points, dito na ako magtatapos. Pangalawa, having a new image through the working of the Holy Spirit inside us. Ang Holy Spirit, kung bakit gusto niyang tumira sa atin, kasi may kalawang na tayo. Sabihin mo nga kalawang. Oo. May kalawang na. Tayo ay na-pollute na. We are polluted. Tayo ay, nahawa na. Noon, si Eve at si Adam, nung ginawa ni Lord, napaka-pure nila. Pure yung kanilang pag-iisip, pure yung kanilang puso. Amen? Pero nung nagkasala sila, na-impure na sila. Iba na yung kanilang, yung lumabas kay Eve ay isang kriminal na. Tama? Di ba? Ang unang kriminal, anak ni Eve at ni Adam. Amen? Si Cain, pinatay si Abel. So, yung tao, ginawa ni Lord, pure yung isip, pure yung heart, pure yung motives. Pero nung pumasok yung kasalanan, na impure na yung kanilang, na-contaminate na yung kanilang isip ng kasalanan. Kaya mayroon ng lumabas na kriminal, may lumabas na nainggit, may lumabas na jealousy. Di ba? Bakit pinatay ni Cain si Abel? Nang dahil sa selos. Dahil sa inggit. So yun na yun, nagsanga-sanga na yung kasalanan. Tayong lahat ay na-impure na tayo. Tayong lahat ay may kalawang na. Walang magulang na nagtuturo sa anak na magmura. Amen? Mayroon bang magulang na anak, magmura ka nga, PI. Sabihin mo, PI.
Ang galing ng anak ko, galing ng anak ko magmura. Mayroon pang ganon? Walang magulang. Pero bakit lahat ng kabataan natututo magmura? Tama? Walang magulang magturo sa anak na, anak, galingan mo magnakaw. Ha, magnakaw ka, magkupit ka. Walang ganong magulang. Pero bakit may taong na naging magnanakaw? Amen. Walang magulang magturo sa anak niyang lalaki na, gusto ko, pag binata ka, rapist ka, ha? Walang ganon. Walang magulang magtuturo sa anak na maging rapist. Pero bakit merong ganon? Walang tao, walang school, walang ano pa mang mga tao nagtuturo sa atin magkasala. Pero yung kasalanan ay naging instinct na lang sa tao nang dahil nung pumasok yung kasalanan kay Eve at kay Adam, ay minana natin yun lahat. Kaya walang taong ipinanganak sa mundo na sinless. Basta lahat ng tao na pinanganak sa mundo, hindi ka pa nagsasalita, hindi ka pa marunong magmura, hindi ka pa marunong magsinungaling, may kasalanan ka ng minana kay Adan at kay Eve. Amen? So, anong ginagawa ng Holy Spirit? Ang ginagawa ng Holy Spirit ay unti-unting nililinis. Kaya siya pumasok sa loob kasi ang problema ay wala sa labas kundi nasa loob. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Huwag mong bantayan yung mga bagay na ipinapasok natin sa bibig kasi anumang pagkain, anumang bagay na pinapasok natin sa bibig ay hindi nagiging dahilan ng kasalanan. Ang nagiging dahilan ng kasalanan ng tao ay ang lahat ng mga salitang lumalabas sa bibig dahil lahat ng salitang lumalabas sa bibig ay inisip at naramdaman. Ang lahat ng lumalabas dito, yun ang nagiging sanhi kung bakit nagkakasala ang isang tao. So, andito sa loob, andito yung Holy Spirit. Bakit? Unti-unting nililinis ng Holy Spirit. Kailan matatapos ang paglilinis ng Holy Spirit sa ating pagkatao? Depende sa iyong cooperation sa Holy Spirit. Kung ikaw ay nakikipag-cooperate every day sa Holy Spirit, kung ikaw ay nakikipag-cooperate sa Word of God na naririnig mo, kung ikaw ay nakikipag-cooperate sa mga word na nababasa mo, magiging madali ang pagpapolish ng iyong pagkatao. Pero kung hindi ka masyadong mabilis magsunod, matagal din. Pero hindi ka lulubayan ng Holy Spirit, aayusin ka hanggang sa maibalik yung dati mong, yung original design ni Lord sa bawat isa sa atin. Amen! Hallelujah! Hindi tayo pababayaan ni Lord. Kaya lahat tayo ay tinatrabaho ng Holy Spirit. So anong ginagawa ng Holy Spirit? Inilalabas niya, people of God, yung original design ni Lord. Kaya sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23, ito po yun. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Ano yun? First fruit, love. Pangalawa, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan ang tatrabahuin ng Holy Spirit. Mag-attendance tayo ngayon. Sino dito sa atin yung loving ka? Loving. Taas ng kamay yung mga loving. Magtiwala ka naman sa sarili mo para namang tingin mo, masyado ka namang masama. Oh, loving tayo. Amen. Loving. Hallelujah. Oo. Sino sa inyo yung mayroong joy? Spirit of joy. Yung, di ba? Marunong makontento. Madaling mapasaya. Amen. Kwek-kwek lang, masaya na. Di ba? Oo. Sino sa inyo yung may peace? Oo, yung parang, kahit nagkakagulo sa trabaho, bahala kayo dyan, basta ako ngiti-ngiti lang ako, di ba? Nakasmile ka lang. Parang may peace ka talaga. Sino sa inyo yung may mahabang patience?
Mayroon po. Oh. Sino dito yung mahaba ang pasensya niya? Oh, yes! Hallelujah. Mayroon naman. Oo. Kahit makulit yung anak, sige lang. Ganyan. Kahit maingay, sige lang. Ganyan. Oo, di ba? Pasaway yung kasama sa bahay, sige lang. Mahaba ang pasensya. Sino sa inyo yung mayroong kindness? Kabutihan, yung marunong ka mag-share ng mga blessing. Yan, hallelujah. May namamalimos, magbigay man lang. Di ba? Yung ganon. Goodness. Goodness. Oo, mayroon. Sino sa inyo yung mayroong ganito, yung faithfulness? May katapatan ka talaga sa relasyon, pera, lahat. Hala, kunti na lang, buti mo yun. Oh, mayroon pa naman. Oh, nakakatakot pag wala nang magtaas. And then, sino sa inyo yung gentle? May spirit of gentleness. Oo. Oh, wala na. Self-control. Sino dito yung the best talaga pagdating sa self-control? Yeah, kahit gusto mo nang tirahin, gusto mo nang bugbugin. Oo, di ba? Inaaway ka na ng kapitbahay mo. Tapos gusto mo na talagang gumante, pero grabe talaga yung pagtitimpi mo sa sarili mo. Wow. Alam niyo ba, people of God? Tignan niyo nung ginawa tayo ng Diyos, lahat yan ay nasa atin. Meron tayong love, meron tayong peace, meron tayong joy, meron tayong kindness, goodness, faithfulness, self-control, gentleness. Lahat yan nasa atin na. Pero nung nakialam si Satan, lahat yan ay nasira. Kaya yan ang ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin. Kaya, people of God, mga born-again Christian, minsan kasi sinasabi natin na babaguhin ko yung sarili ko. O, di ba? Marami tayong ganyan. O, New Year resolution. Ano ang hindi na ako maggaganito. Hindi na ako maggaganyan. Hindi pa nga natapos yung New Year, nagawa mo na naman uli. Di ba? People of God, wag mong baguhin yung sarili mo. Ang kailangan mo lang ay tanggapin si Jesus Christ and allow the Holy Spirit to work in your life at ang Holy Spirit ang mag-aayos sa iyong pag-iisip, sa iyong puso, sa iyong buong pagkatao. Not the church, kundi si Lord ang magbabago. Ginagamit niya yung kanyang salita dahil babaguhin niya tayo. Ngayon, Dad, kailangan ko bang mainip? Hindi. Paano, Dad, yung malapit na ako mamatay pero mayroon pa rin akong ganong pangit na attitude? Okay lang yon. Amen? Alam niyo kung bakit? Kasi people of God, ang tanging nakakaalam ng iyong timing, walang iba kundi ang Holy Spirit. Huwag kang mainip. Huwag mong baguhin yung sarili mo. Ibigay mo lang yung sarili mo kay Lord. Bahala ang Holy Spirit sa iyo. Kaya minsan magsabi tayo, ayoko pumunta sa church. Pag pupunta ko sa church, sasabog yung church kasi madumi ako, demonyo ako. Hindi. Lahat tayo. Lahat ng tao, kahit ako na nagsasalita na sa pulpit na ito, hindi ako sinless. May kasalanan ako. Kaya tayo nasa loob ng church kasi umaasa lang tayo sa grace and mercy ng ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Salamat, Lord. Thank you for the freedom. Thank you, Holy Spirit, for your words. Thank you, Holy Spirit, for your great love. Thank you, Holy Spirit, kasi nandyan ka, tinutulungan mo kami na ayusin yung aming buhay. Lord, today, ayusin niyo po, Lord, ang aming mga puso. Because you know our hearts, oh God. Alam mo, Lord, kung gaano kaiksi yung aming pasensya. Alam mo, Lord, yung mga salitang lumalabas sa aming bibig. Alam mo, Lord, yung mga bagay na pangit na naiisip namin sa aming kapwa. Pero, Lord, ang dahilan pala kung bakit nandito ka sa amin, Holy Spirit, kasi tinutulungan mo na maibalik kami dun sa original design ng God the Father sa amin. Na meron kaming meron kaming love, meron kaming joy, merong peace, may patience, kindness, goodness,
faithfulness, gentleness, and self-control. Lord, paano kaya kung ang lahat ng ito, Lord, yung 9 fruits, so God, ay nasa amin na. Lord, ang bawat pamilya ay magiging intact, magiging maganda, mayroong harmony, yung relationship ng bawat pamilya. Mayroong harmony sa relationship ng husband and wife. Mayroong harmony, Lord, sa relationship ng mga magkakaibigan, magkakatrabaho, nang dahil meron kaming tamang spirit. Kaya today, Holy Spirit, once again, we want to allow you to work our life, to change, to transform, to mold our spirit. Lord, hindi po namin kayang baguhin ang aming sarili. We can never change our life. We can never change our mindset. We can never change, O Lord, the way kung paano kami mag-isip, the way kung paano kami magsalita. Hindi namin, Lord, kayang baguhin. Kaya today, Holy Spirit, we want to acknowledge you in our life. We want to acknowledge you in my life, Holy Spirit, and change us, transform us, help us, Lord. Come on, people of God, let's worship the Lord. Hallelujah. Ang ating pagpupuri this morning, itong song na ito, Lord, ay magbigay ng masamyong handog sa iyong harapan, O Diyos. Dahil magmumula ito sa aming mga puso, sa puso na pure, sa puso, Panginoon, na walang galit, walang hinanakit, puso, Panginoon, na punong-puno ng love, O God. Praise, hallelujah. Above all names, O Lord, you are the Jehovah Jireh. You are the Jehovah Rapha. You are the Jehovah Nissi. You are the Jehovah Shammah. You are El Shaddai. Powerful in Almighty God. You are the Prince of Peace. You are the everlasting Father. You are the great healer. You are the great deliverer. You are the Savior of our souls. One day, someday, Jesus, ang lahat ng labi ay magsasabing ikaw ay Diyos. At ang lahat ng tuhod ay luluhod sa iyong pangalan. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is the Son of the living God. And Jesus Christ is God. One day, Jesus, makikita namin ang iyong glory. Bababa ang iyong glory mula sa heaven, patungo dito sa earth. Hallelujah. And all people will celebrate. All people were shouting. Hallelujah. Worshiping your name. Crying for your glory. Crying. Hallelujah. Shouting for your glory. Hallelujah. One day, Lord, makikita ng aming physical eye na ang pangalang Jesus ang siyang ikaliligtas ng lahat ng tao. And Jesus Christ, thank you for the freedom. We are completely delivered. We are completely free because of your name. Hallelujah. Your name is the most powerful name. Your name, every knee shall bow. Every knee shall bow in your name. Hallelujah. Oh, every tribe, every country, Lord, will bow to your name, O Lord. Come on, people of God, once again. Come on, declare. Hallelujah. Name, hallelujah. Presence
Thank you, Holy Spirit, for your words. Thank you, Holy Spirit, dahil na-experience namin yung presence mo today. Uuwi kami, Holy Spirit, na nakalagay sa aming isipan na kami ay malaya, hindi nang dahil sa pagsunod sa law, kundi nang dahil sa iyong biyaya nung tinanggap ka namin bilang Diyos at sariling tagapagligtas. And Holy Spirit, samahan mo kami every day. Holy Spirit, help us. Especially kapag humaharap kami ng mga temptation, kapag maraming mga challenges in our life. Holy Spirit, help us. Gawin mong matatag ang iyong mga anak. Palakasin mo ang bawat isa sa amin. Holy Spirit, hallelujah! Holy Spirit, wala kaming magagawa ng saganang aming lakas. We can do nothing, Lord God, without your presence, Holy Spirit, in our life. Kaya Holy Spirit, tulungan mo kami. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Every day, kahit nasaan kami, nasa workplace, nasa bahay, nasa community, kung saan man kami, Panginoon, Holy Spirit, tulungan mo kami, palakasin mo ang bawat isa hanggang sa marating namin at hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas ay matagpuan niya kami na nagpapatuloy at patuloy na malakas at patuloy na nag-aapoy at patuloy na naglilingkod at patuloy na gumagawa sa iyong kaharian because you deserve our life and our thank you, God. We are blessed, Holy Spirit, and embrace everyone today, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Magpalakas yan. Hey. God bless sa bawat isa sa atin. Nakita-kita tayo next Sunday. Maraming salamat.